So, unahin na po natin itong selective amnesia ni Curly Discaya. Na inamin po nitong kanyang abogado na talaga po palang sinadya. Sinadya po na ano talaga. Handa ang mag-asawang Discaya na pangalanan ang mga opisyal ng dating. Sinadya po pala talaga na ito pong 2022 onwards lamang ang ipasa nila sa Senado. At tingin ko ay meron pong kasunduan to at meron pong iniingatan ang mga senador, lalong-lalo na yung nandoon po sa nakaraang Blue Ribbon Committee. Yan po ang tingin ko na kumbaga talagang nila yan. Sinasadya po na hindi po maimbestigahan si Digong sa nakaraang administrasyon patungkol po dito sa mga flood control project, sa mga flood control program ni Digong na alam natin na walang nangyari. Bukod sa walang nangyari, alam natin na ito po ay punong-puno ng korupsyon at meron po talagang kumbaga pinoprotektahan ang mga kaalyado ni Digong. Diyan natin napatunayan na totoo pala talaga ang hindi pala to chismis, totoo pala talaga. So ito po yung balita ng DZMM patungkol po dito. Handa ang mag-asawang Discaya na pangalanan ang mga opisyal ng dating administrasyon na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Kasunod dito ng pagkwestiyon ng ilang kongresista kung bakit walang isinasangkot si Curly Discaya sa nakaraang administrasyon kahit nakakuha ng 12 bilyong pisong kontrata sa panahon ng administrasyong Duterte. Paliwanag ng abogado ng mag-asawang Discaya na si Attorney Cornelio Samaniego, limitado lang ang mga opisyal na isinangkot sa sinumpaang salaysay dahil ang mga proyekto lang simula noong 2022 ang hiniling na time frame ng Senado. Wala akong selective memory rito. Nung time ni Gloria, nagsumbong siya. Time ni Pinoy, nagsumbong siya. Time ni Duterte, nagpadyaryo siya. Time ni Pinoy, nagpadyaryo siya. So wala akong selective dito. Huwag ho nating ilihis, okay, yung laman ng affidavit. Teka. Kung ayaw po ninyo na sinasabi ninyo na wag daw pong ilihis etong nilalaman ng affidavit, ito daw pong sa mga sinasabi ni Curly Discaya, ni Sara Discaya doon sa Senado, ang tanong, bakit itong Senado o ang Blue Ribbon Chairman Committee, bakit po 2022 onwards lang ang hiniling nitong si Marcoleta? Di konfirmado na talagang itong si Marcoleta ang gusto lamang na mailabas ay ang nangyari 2022 pataas. Pero yung 2022 pababa na administrasyon ni Digong na kung saan ay namayagpag ang mga Discaya sa pagkuha ng napakarami po na mga proyekto, bakit hindi po ito isinama nitong si Marcoleta? Diba? Mapapaisip ka talaga eh. Buti na lang kumanta na itong si attorney ng mga Discaya na siya mismo nagsabi na ang hiniling lamang ng Senado ay 2022 onwards lamang. Diba? Nako, ibig sabihin pala talaga bias ang Blue Ribbon hearing ni Marcoleta. Napaka-bias po. Buti na lang talaga nasibak si Chis Escudero at nasibak din itong si Marcoleta. Dahil kung magpapatuloy po ito, wala po silang babanggitin kahit isa. Kahit na 6 na taon na mayagpag itong mga Discaya sa panahon ni Digong na mayagpag sa pagkakakuha ng napakaraming mga proyekto, bilyon-bilyon ng halaga. Hindi po pala talaga babanggitin sa Senado dahil nga po
ang advocacy, ang goal nitong si Marcoleta ay walang iba kung hindi ang imbestigahan lamang ay ang panahon dito ni PBBM, panahon ni Digong pagtatakpan. Yan po ang nakakabuisit. Napakasarap murahin ng napakalutong. Yan, napakasarap murahin. Marcoleta, buisit ka. Nakakabuisit ka, talagang bias kang matanda ka. Kasi yung affidavit ho, tumatalima ho kami sa sinasabi, sa gustong mangyari ng Senado nung nagkaroon sila ng letter of invitation. Ayan. May letter of invitation. May letter of invitation. Pero ang nakalagay, ito lang panahon ni PBBM ang iimbestigahan. Anak ng teteng, napakarami po na mga proyekto na nakuha ng mga diskaya. Noong si Digong ang presidente, napakarami, as in napakarami. At ang sabi pa nga po sa Congress, sa hearing sa Congress, umabot po ng 11 billion ang ari-arian. Kumbaga yung itinaas na ari-arian, na mga halaga ng mga ari-arian, net worth ng mga diskaya, 11 billion. Panahon ni Digong. Alam nyo, ito ang isa sa katibayan na nitong panahon ni PBBM, hindi na po umubra ang mga diskaya sa kumbaga sa proyekto sa gobyerno, medyo tablado na sila. Alam nyo po ba, hindi na po sila natuloy na makapartner etong St. Gerard sa Comelec. Umatras na po sila dyan. Kasi nabuking sila ni Vico Soto. Kaya po, kaya pala ganyan ng, kumbaga parang napaka-confident nitong si Curly Diskaya sa Senate hearing kasi, meron pala na silang kasunduan nitong si Marcoleta na sila po ay ipapasok sa Witness Protection Program kapalit ng pagtestigo laban kay PBBM, House Speaker Martin Romualdez Saldico at iba pang mga kongresista. So dito, muntik nang madula si attorney na sabihin na nagkaroon ng meeting etong mga diskaya at ang mga kongresista. Ang mga senador ang mga senador para idiin ang mga kongresista na sinasabing sangkot sa korupsyon. Style nyo, bulok. Ate Lady May Magliwan, ayan, hello po. Watching from Macau. Jun Madriaga is speaking. Marco Beta, pabor yan. Oo nga po. At nahalata nga po natin na talagang mayroon pong iniingatan si Marco Beta doon po sa Senate hearing. Hindi man lang natanong kung ano ang mga naging proyekto ni Diskaya sa panahon ni Digong. Kaya pala noong nagsasalita si Tito Sen patungkol sa Duterte administration, hinarang ni Marcoleta kasi pinoprotektahan nga si Digong at ang DPWH nung panahon ni Digong. Malamig naman ang Department of Justice sa posibilidad na maging state witness ang mag-asawang Diskaya. Sinabi ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na mistulang kasabwat at hindi least guilty ang mag-asawa batay sa mga testimonya sa pagdinig ng Senado. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay mukhang kakuntsaba na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, at before po yan sa implementation ng project. Kaya kung sa ganung paraan ay magiging co-conspirator sila.
Tutol din ang ilang kongresistang naging state witness ang mag-asawang Diskaya na maituturing na guilty sa katiwalian kasama ang mga opisyal ng DPWH na isinasangkot sa peke at substandard na proyekto. Tumanggi naman si Senate President Tito Soto na lagdaan ang hiling ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta na isailalim ang mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program. Gising na po. Oh, di ba? Kita nyo, alatang-alata naman kasi itong si Marcoleta, Diyos ko. Alatang-alata na talagang gustong protektahan si Digong. Kaya hindi pinirmahan ni Tito Sen itong kanyang kahilingan na mailagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Kasi nga po, abay, ba't mo naman isasama yan sa Witness Protection Program? Gayong, sila mismo ay umamin po sa Senado at sa Kongreso na sila ay nagbibigay ng pera sa mga DPWH executives, sa mga politiko, para po makakuha ng proyekto. So, ibig sabihin, talagang gusto mong gumawa ng illegal. Gusto mong makisali sa korupsyon. Diba? Yun ang katotohanan yun eh. Hindi maitatanggi na ginusto nila yan. Ibig sabihin, gustong-gusto nila na magtamal ng pera ng bayan. Kung sila sana'y mga matitino at hindi ginugusto na magkaroon ng pera o magkaroon ng kita mula sa nakaw, kasi nakaw na yun eh. 'Di ba? Papaboran sila ng mga papaboran sila ng mga tawag dito? Papaboran sila ng mga taga DPWH. Kada merong proyekto, sila ang pipiliin. Doon pala pag nanakaw na yun eh. Panlalamang na yun, 'di ba? Mintik, Ate Lenny, Ate Christina, panlalamang na yun. Sa ibang kontraktor. Naatim nila yung ganong kalakaran para kumita, magkamal ng napakaraming pera. Tapos, ang sasabihin nila, ayaw nila yung ginagawa nila. Kung ayaw nyo pala na ginagawa nyo, edi sana hindi na kayo nagpatuloy sa ganyang negosyo o sa ganyang kalakaran. So, hindi kayo pasok bilang sa yung mapasama sa Witness Protection Program o Witness Protection. Hindi kayo nararapat dahil kayo mismo ay umaamin na nakipagkaisa kayo sa mga kurakot sa gobyerno at kapalit nun ay ang malaking kita. Ngayon, di ba? Kitang-kita na natin, dinig na natin na ito pa lang si Marcoleta ay talagang inilihis po ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Dahil ang gusto lamang ni Marcoleta na maparusahan ay walang iba kung hindi ang mga tauhan ng DPWH ngayong panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero panahon ni PBBM, inililigtas niya. Diba? Buti na lang talaga kumakanta ang abogado na ito. Diba? Hindi sintunado ang kanta niya. Saktong-sakto ang mga sinabi niya. Yun lamang ang hiningi 2022 lang hindi hiningi yung 2016. Kaya pa itong mga nagsimula sila na mag-contractor o pumasok sa gobyerno ay 2003. 2012 daw nagsimula sila. 2003 naging sila parang construction firm. 2012 nang pumasok sila sa LGU. Pero yung panahon po ng 2016 hanggang 2022, nilaktawan nila. 2022 pataas lamang ang kanilang isiniwalat.
Kasi nga po, ang gusto ni Marcoleta ay masiguro na hindi po mai-involve ang mga tao ni Digong, hindi mai-involve mismong si Digong. Ang tanong, magkano po? Magkano po ang halaga ng mga nakulimbat nung panahon ni Digong? Ng mga politiko at ng mga kontraktor at ng mga DPWH official na nakinabang noong panahon ni Digong. Kaya pala walang halos natapos dun sa Bill program. Meron mang natapos, palpak. Nakita nyo ba yung Panguil Bay? Panguil Bay Bridge ba yun? No? Basta yung pinasinayaan ni PBBM at naganap ang construction niya nung panahon ni Digong. Kaya pala parang isang linggo lang yatang nabuksan yung tulay. Bulok na. Tibag-tibag na kagad yung asfalto. Kaya pala yung mga tulay, katulad ng Santa Maria Cabagan Bridge, na ginawa nung panahon ni Digong, bumagsak agad dahil substandard. Panahon ni Digong yun eh. Kahit nasabihin ang planning niyan, panahon ni Ninoy Aquino. Pero na-execute yan panahon ni Digong. Natapos at kinonstruksyon noong panahon ni Digong. Nung makita ng ating DPWH nung panahon ni PBBM, nakita, hindi matibay yung tulay. Substandard ang pagkakagawa. Kaya nilaanan pa yan ng dagdag na pondo para maging maayos lamang itong tulay na ito. Pero di ba po, bumagsak pa din. Isang truck pa lang ang dumadaan, bumagsak pa din. Kasi nga substandard. Pero kita nyo katulad yan, merong mga simbahan na ginawa pa noong panahon ng Kastila. Gawa lamang sa puti ng itlog at sa mga bricks. Buo pa po hanggang ngayon. Yung tulay doon sa Ilocos, gawa sa puti ng itlog at mga bricks, buo pa rin po hanggang ngayon. Yung mga tulay na pinagawa ni Apo Lakay, happy birthday kay Apo Lakay. Yung San Juanico Bridge, magsi-50 na, buo pa rin. Magpi-50 years na, nagagamit pa din. Samantalang yung mga pinagawa ni Digong, anak ng teteng. Wala pang isang taon, isang linggo pa lang nagagamit o 10 araw pa lang nagagamit ng publiko. Bumagsak na, nasira na. Kaya pala gustong-gustong paimbestigahan ni Marcoleta ay yung panahon lamang ng ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi yung panahon ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi nga po malalaman na napakarami pong katarantaduhan ang ginawa ng mga DPWH official noong panahon ni Digong. Yan ang talagang katarantaduhan nila dyan. Yan ang kalokohan nila. Hindi maitatanggi, talagang yan ang goal nila. Masira lamang ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Joe Robles, tama, yun ang grupong demolition team na pumuno ng PBBM. Tama ba ako? Demolition team para sirain si PBBM. J8, Boss Ma, kailangan ang mga korte isama sa mga investigasyon ng Independent Commission dahil sa pag-bill ni Arnold Potebes. Ako, nakapag-bill na ba ngayon si Arnie Tebes? Ate Lenny, si Marcoleta halata naman na may pinagtatakpan. J8, San Juanico Bridge. Yung kay Digong naunang tulay na substandard nung March. Nako, yan po ang yan po yung katarantaduhan nila Yan po ang ginagawa nilang kabulastugan dito po sa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po sana talaga maimbestigahan pa ng mas malalim kahit yung sa panahon ni Pinoy. Kung kaya pong imbestigahan yung panahon ni Pinoy, imbestigahan din.
Diba? Para talagang patas. Kung kaya pa hanggang doon kay Gloria, imbestigahan din. So ngayon po punta